Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Ngayon, mag-gaming muna tayo. So, itatry lang natin tong laruin sa unit ng Realme C30s. So, sa mga meron pong unit ng Realme C30s dyan, ang purpose siguro muna ng vlog po natin ngayon ay matesting natin kung ah, ano yung capacity niya sa paglalaro ng games. So, meron akong nakita na na-try na siya sa ibang game sa COD Mobile. Pero itong game na sinusubukan natin ngayon, ang title niya guys, isa siyang RPG open world game na sumikat sa PC ngayon, nasa mobile na siya, nasa Android, Ark Survival Evolved. So, yung ibang tawag sa kanya ay Ark Mobile. So, ngayon, as you can see, iyan po yung yung pinakabungad ng game. So, dyan pa lang, matatest kagad natin kung medyo lagi si Realme C30s. So, iyan yung surroundings niya. Pero, sa settings niya guys, sinet ko na kagad siya sa, sa low resolution talaga kasi inamin ko guys, medyo malag siya Malag siya. And then, yun, tapos nagre-record tayo ngayon. Pagkatapos, yun nga, medyo naglagi talaga siya. Uh, Inaamin ko guys. Tapos yung ibang mga nagsasabi na yung Realme C30 daw mas maganda. Siguro, dahil din yun guys dun sa CPU processor niya kasi tinignan ko kay CPU Z, iba pala yung processor nitong si Realme C30s dun sa CPU processor ni Realme C30. Kaya mas maganda si C30. So, ang naging advantage lang pala nitong si Realme C30s yung expandable yung kanyang RAM, which is good din naman pagdating sa RAM. Pero ang nakapagtataka guys, so ito na yung pinaka in-game ng laro na to guys, yan. Medyo lang talaga siya, medyo parang malag ng konti. So, mas maganda raw si C30 kasi nga mas mataas yung frequency ng processor ng C30 eh. So, ayun. Pero ito na yung in-game niya guys. Ayan. May hawak akong sulo. So, as you can see guys. Tapos, siya maganda siyang RPG game na talagang na-hook na kagad ako. So, ayan. And then, nakagawa na ako ng progress dun sa mismong in-game. So, marami na rin akong nagawa. Nasa level 30 na yung character ko. So, sa mga nanonood po dyan na alam na yung Ark Survival Evolved na video game sa PC or sa mobile. So, ito yung mobile version niya. So, ayan guys na yung yung kung paano natin tinetest ngayon si Realme C30s. So, ayan na yung niya. Siya open world siya kaya may kagandahan din talaga yung graphics niya. So, hindi ko alam kung maganda siya sa sa COD Mobile nga. Pero nakita ko parang hindi raw siya ganong lagi sa COD Mobile. Siguro dahil may pagkakaiba yung graphics nila nitong game na to. So, tsaka open world din siya Tsaka talagang malaki yung logo niya. So, ayan, lumabas muna ako nung hut nung bahay na yan, ginawa ko. And then, ang ang goal nga pala nung game na to guys, yung para siyang yung magte-tame ka ng dinosaur. And then, gagawin mong alaga yun. Ayan, as you can see, meron akong parang maliit na auto dyan. And, tapos, yun, meron akong triceratops. Ang tawag lang dyan nila trike yung pinaka, nila. Yung pinaka parang, buod na pangalan niya. So, parang buod yun eh. So, anyway, yan yung yan yung pinaka, yan na guys. Kung gusto nyong malaman yung capacity ni Realme C30s, kung pwede ba siyang gawing gaming, yan po yung kanyang medyo malagi lang talaga siya guys ng bahagya. Pero as you can see guys, for me, nung nalaro ko tong open world RPG game na to, talaga maganda yung graphics niya, pero playable naman siya. Talagang, ayan, ganyan na siya guys. Tapos minsan, medyo malagi lang talaga na nagbiblink siya or, yun nga. Tapos, ayan, may kinukuha muna akong items dito yung parang, yun nga, nagpe-prepare tayo kasi may kalaban. So anyway, so sa mga nanonood po na familiar dito sa game na to, pwede nyo rin pong
Paki-comment dyan sa comment section sa konting tips. Sa akin kasi, for me, first time ko lang din na nalaro ito. Ayun, medyo delikado yung monster na yun. I mean yung dinosaur. Spinosaurus. Kamukha siya ng T-Rex eh. Kaya medyo iniiwasan ko siya. So kasi carnivore yun. Pag nakakita siya talagang outmatch talaga yung karakter ko. Anyway, yung kulay green na yun na na ilaw. Para siyang parang loot siya galing sa mismong in-game. So pupuntahan natin yun. Tapos ayan, ayan nga pala yung niya, yung pinaka surroundings niya. Pwede kang mag-harvest nung mga bush. Ayan, mga damo kung saan makakakuha tayo na dyan ng mga berries, ganun. Tapos yung pwede rin tayo makakuha ng woods and anything. So yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya kaya nahook kagad ako na nalaruin siya. So anyway, ayun, kailangan natin makapunta ron sa kulay green na yun na ilaw. Sana hindi tayo ma-atake ng mga dangerous na dinosaurs, no? Tulad nung kanina na yun, kung nakita nyo yung Spinosaurus. So yun, medyo mag-uumaga na siya. Tsaka yun nga pala, meron siyang day and night cycle. Para siyang survival game talaga din eh. So kung familiar na kayo sa mga survival game, kamukha siya nun. And then, sumikat din siya talaga sa PC. And then, nagkaroon nga siya ng mobile port ngayon. Ayan na yung pinaka-surroundings niya guys. Tumatakbo ngayon yung character ko. So kung nag-wonder kayo kung may gusto kayong laruing video game kamukha ng Genshin Impact, di ba? So baka hindi ko lang sure kung halos magka-level sila ng graphics nito eh. Pero maganda masyado yung graphics niya eh. Kaya binabaan ko. Naglalag siya nung una. Kaya talagang nilow graphics ko siya. Pero as you can see guys, playable naman siya sa Realme C30s. Katulad niyan. So kasabay pa niyan guys, nagre-record ako. Kasama pa yung pagre-record natin ngayon, no? So ayun, and pag tumatakbo nga lang yan minsan ng character ko, medyo naglalag siya. Pero iyan na yung pinaka-capacity ni Realme sa mga open world high graphics games tulad nito. So ayun, bigla tuloy napakampas yung. So anyway, so tumatakbo na kasi ako diyan guys kasi nagmamadali na akong makuha yung loot. Dahil yung green na yon, loot yun na pwede nating makuha is progress sa pag-progress ng character ko. So tapos nag-iingat tayo na baka mahuli tayo ng mga dangerous na monster o dinosaurs, no? So yun. So yan yung surroundings ng game niya guys. Open world talaga siya. Kaya nahook kagad ako. Kamukha siya nung alam niyo yung famous na RPG game, yung Genshin Impact. Pero yung inamin ko guys, di ko pa ganong nalaro yun. Pero may pagkakahawig siya, di ba, sa kung nalaro niyo na yung Zelda Breath of the Wild, 'di ba? Parang ganun yung graphics niya. So ganito rin yung purpose nito, parang rin siya open world na So sa hindi nga po pa nakakaalam, mahilig din talaga ako sa mga RPG na open world games kaya nahuhook ako sa mga ganito eh. Marami na rin ako nalaro na open world RPG games na katulad nito. Kaya ayun, nahumaling ako dito sa Ark Survival Evolved. And then tinignan ko rin sa YouTube yung ibang famous na naglalaro nitong mobile version niya. Ang tawag pala sa kanya Ark Mobile. So, sa mga familiar na nga rin dito sa game na to, paki-comment yan para sa mga tips din. Kasi medyo may kahirapan siya sa simula pag wala ka palang alam. So, yung dinosaur na yun, lang herbivore lang siya, parasaur. So, yung pagka herbivore hindi siya hindi siya ganong dangerous or delikado. Diba? Kasi ang herbivore kinakain lang nila yung mga damo. Hindi katulad nung raptor. Nakpo, yung raptor pag nakita ko yun minsan eh. Alam ko, hindi na agad nakakawala yung karakter ko. Kahit gaano kabis tumakbo yung karakter ko na yan. Ubus stamina. So, may stamina kasi dito guys. Tapos yun nga, yung kamukha ng ibang survival games, pwede rin magutom yung karakter. Diba? Tapos mauhaw ganun. So, yun din yung isang, hindi ko alam kung downside pero maganda rin yun eh. Kasi parang doon mo masasabi na detalyado talaga yung klase ng game na to. Kaya nahuhulihin ko siya. Yung iniikot ko na yan guys, para siyang pang-trap sa may paa niya para di siya makawatas. Ipapatay natin siya kasi ang tinatarget ko lang muna ngayon yung mga low level. Kailangan natin yung loot niya eh. So yung hide na yun, yung raw meat tsaka yung hide yung pinaka-importante. So yun. Then iniiwasan ko muna yung mga high level kasi sayang, pwede natin i-tame yun. Anyway, meron tayong napansin dito eh.
Parang raptor yata yun. So kaya nagdadahan-dahan tayo ngayon na i-approach yung medyo malayong side na yun eh. Parang may nakita akong raptor. Hindi ko alam kung raptor yun. Kasi ang bilis tumakbo nun. Yun. Ano kaya yun? Ay hindi, no. Herbivore din nga pala yun. Yung iguanodon nga pala. O, iguanodon pala yun. Anyway, so yun. Medyo mataas yung difficulty level niya pag beginner ka lang pala dito. Pero inaamin ko parang gusto ko siyang aralin pa na malaro kasi maganda siya. But anyway, yun nga, yung purpose natin na mas ano talaga, yung matest natin yung capacity ni Realme C30s. So, yun yung unit na gamit ko ngayon. So, ayan, as you can see guys, open world din siya kamukha ni Genshin Impact. Medyo malagi lang siya ng bagya. So, di ko alam kung ano yung ibang ano. Comment na lang kayo dyan sa baba kung ano yung inyong experience sa inyong Realme C30s. So, ayan, nagagather tayo ngayon nung wood tsaka touch na nakukuha sa mga puno. And then, ito yung mga bush yan. So, iyon lang guys muna sa ngayon. And then, please subscribe to my YouTube channel. So, sa ngayon, ito muna ang ating i-upload. Pero, ang talagang purpose natin, di ba, yung repair tutorial sa in the field of computer. So, please, watch sooner dahil mag-upload pa tayo ng iba pang tutorial vids na pwedeng makatulong lalo na sa mga nag-aaral dyan na computer din or IT expert para meron kayong matutunan po kasi gusto ko lang din ibahagi yung aking experience sa field of computer sa yun nga dahil meron na tayong experience sa ganung bagay. So ito yung pangalawang huli natin. So level 10 lang kasi siya kaya maganda siyang mag-gather or mapagkuha na ng resources tulad ng hide. So ayan, yung iguana doon. Kung gusto nyo guys na i-continue ko yung vlog ko patungkol dito sa Ark Mobile. So ito yung title niya, Ark Survival Evolved. So please comment na lang down dyan kung may mga fans din dyan ng video game na to kasi maganda siya. Open world din talaga siya. Tsaka ang kagandahan sa kanya guys, pag dinownload mo siya sa Google Play Store, hindi siya paid. Diba? Karamihan sa mga open world RPG games o kaya yung mga premium games, may bayad siya. Ang nagustuhan ko sa kanya guys, hindi siya yung wala siyang bayad or yung hindi katulad ng ibang game na may bayad, diba? So talagang free lang siya. Makikita nyo dun sa Google Play Store, parang delikado yata isa na yun. Anyway, makikita nyo dun sa Google Play Store na free lang siya. Ang nga lang sa kanya guys, ang hassle lang, kailangan ng mabilis na internet connection dahil malaki yung kanyang size. Nung dinownload ko siya 2.47 gig yata siya Kaya medyo natagalan ako ng time na yun. So medyo mataas yung Parasaur na to. So kaya muna natin siyang mabuhay and then baka itim din natin yan in the near future kasi sayang, di ba? Pag mataas yung level ng dinosaur, malaki pa kinabang nun. So, yun. And I hope guys, yun nga, sa mga fans din po dyan ng open world RPG game, kung mahilig kayo sa open world RPG game, pwede nyo rin itry itong Ark Survival Evolved o Ark Mobile. So, kasi maganda siya guys. Talagang yung detalyado siya. Kamukha siya nung Genshin Impact na pwede kang magkaroon ng magandang progress through in-game. Tapos, yung madami kang pwedeng gawin. Maraming details, maraming method, and then parang yun nga lang yung guys, yung nakita nyo na yun, yung parang problema sa kanya, sa Realme. Parang nagkakaroon siya ng blink na ganun. Parang siguro naglalag nga. Pagka ganun yung pagkakataon. So anyway, ito isang uri lang din ng herbivore, yung Moshams na yan. So, pinapatay natin siya kasi mababa lang naman yung level niya and then ginagather natin yung item na hide saka yung raw meat. Medyo makakatulong din yun. So, hopefully hindi tayo makakita nung mas delikadong uri ng monster. So, pero as you can see guys, yun nga, sa Realme C32s, ayun, nagbiblink lang siya ng bagya sa ibang area pag naglo-loading siya. Pero playable naman siya kahit paano.
Kasi guys, nakagawa na ako ng progress sa game na to, sa character ko. Level 30 na yata siya. Yun. And then ngayon, yun nga. Naghahanap muna tayo nung ibang pwede nating matame na monster na kahit yung mga medyo delikado, I mean yung raptor, kung papalarin tayong matame kasi maganda. May na-tame na akong ganung uri ng dinosaur guys eh. So may mga klase yung mga dinosaur dito. Ganun. And then available din nga pala siya sa PvP at saka PvE, which is hindi ko pa na-try pero parang maganda yata siyang subukan. So yun guys, ito. Parang delikado yata yung isa na to. Pero malakas daw yan eh. So iwasan muna natin siya. Ayun. Pag lumalabas yung icon na yun sa taas na parang danger, ibig sabihin, hindi natin dapat i-approach yung monster o dinosaur na yan kasi parang dangerous siya. Dangerous nga siya. Pwede niya tayong i-harm yung character natin. So yun, hayaan muna natin siya kasi medyo mababa pa yung level ng character natin. Tsaka wala tayong gamit, baka matalo tayo pag nilabanan natin yun. And then yung isa naman na to ay herbivore lang din. So anyway, yun nga. So ayan yung surroundings niya. So guys, siguro yun lang muna ngayon, and then watch out for sa susunod na mga videos ko na related na pwedeng makatulong sa computer troubleshooting and repairs. And then pati na rin sa trabaho bilang isang IT expert para makatulong sa mga viewers na yung mga nakapanood na rin ng iba kong vlog. So stay tuned and please subscribe to Kev's Diary guys para yun nga, it really help me out lots guys sa aking kisimula sa YouTube. So yun, siguro yan lang muna ngayon guys, pero siguro yun nga yung purpose nitong vlog para matest natin si Realme C30s, yung second variation ng Realme. So hope you like it, and please share your thoughts for this kind of game kung meron nang nakapaglaro nito, para kasi gusto ko rin siya i-continue at gawing pastime ko siya. Maganda siyang open world game. So yun, thank you, and as always, God bless.